umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At ngayon po tayo po ay nasa panahon ng pagsamba. Ngayon po ay ika-11 linggo matapos po ang pagdiriwang ng Pentecost. At ngayon po din ay August 16, 2020. At sa ating napagkaisahan na magdiwang sa ganitong pamamaraan ng pagsamba, kayong lahat ay aking inaanyayahang tumayo at sabayan at pakinggan po natin ang himno na may pamagat po na My Faith Looks Up to Thee. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly Thine. May Thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as Thou hast died for me. Oh, may my love to Thee, pure, warm, and changeless be, a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be Thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from Thee aside. When ends life's transient dream, when death's cold sullen stream shall o'er me roll, blessed Savior, then in love, fear and distrust remove. Oh, bear me safe above, a ransomed soul. Manatili po tayo nakatindig para po sa ating aralin. Ang batayan po ng ating aralin ay matatagpuan po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 15, Talatang 21 hanggang 28, at ito po ang mga sinasabi. Ito po'y hango sa magandang balita, Biblia. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya ang nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin
na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw ng natupa ng sambahayan ng Israel lamang ako'y sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga po, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo. At doon di gumaling ang kanyang anak, ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Tayo po ay manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga salita na ngayon aming narinig at maging pagpapala po ito sa amin at nawa ito'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at magamit po namin din at ma-share namin sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay nasa panahon pa rin ng pagdiriwang ng stewardship month. At ngayon po ay tayo po ay nasa topic na stewards of relationship. So, sabi nga po, in a biblical worldview of stewardship can be consciously defined as utilizing and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. Ang paggamit at pamamahala sa lahat ng yaman ng Diyos na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya at ng kapakinabangan para sa Kanyang nilikha. So, relationship is from the two words connected. Dalawa po siyang salita na pinag-isa. And these two words connected produce another meaning. Nung pag-isahin po siya, ito po ay nagbigay ng iba ng kahulugan. And we can see the relationship or relation between each other. Nakita po natin ang relasyon nung sila'y magsama. Sabi nga, relation and ship. Relation simply means connection, and ship simply means vessel. Daluyan, koneksyon, o daluyang ugnayan. There are many kinds of relation or belongingness. Ang family, friend, association, organization, institution, and etc. So, hindi ho natin binasa, mga kapatid, ang lectionary sa Lumang Tipan. Ito po ay Genesis 45:1-15, pero binibigyan natin to ng mga pansin ng mga nakaraang linggo. At atin din po ipagpatuloy, bibigyan ko na lang po kayo ng background. At ito po yung patuloy na istorya po ni Joseph na kung saan siya po ay balak patayin, pero hindi po siya pinatay, kundi ipinagbili na lamang po. At siya po ay nakarating sa Egypt. So, nais natin na sa pamagitan ng dalawang prinsipyo mula sa Old Testament and New Testament ay makakuha po tayo. Una, patungkol sa relasyon. Una, Joseph used by God for rebuilding relation. So, ginamit po si Joseph para po yung nasirang relasyon ay muli pong mabuo. So, ito nga po yung Genesis 45:1-15. Do we still remember the wrongdoing, wrongdoing of Joseph, 10 brothers? So, yung ginawa po ng kanyang mga kapatid, sa kanya. In today's passage, we can see that despite of it, sa kabila po ng mga pangyayaring yon ng kanyang ginawa sa kanya ng mga kapatid, kay Jose, ito po ay nagpakita ng mabuting bagay to them by the love he expressed, pamagitan ng kanyang pinakitang ekspresyon ng pag-ibig. Hindi po siya nagbigay ng galit o paghihiganti, not hurts and revenge. He planted that nurture in his heart. Hindi po ito ang sinilang sa puso nga po nitong si Joseph. The life-living extension of Joseph
spent in Egypt became prosperous and blessed. Nakita po natin yung nangyari po kay Joseph ay naging mabuti. Pinagpala siya ng Diyos at yung kanyang pagkakahiwalay sa kanyang mga pamilya, ay nagbunga po ito ng promotion to rescue them according to him, and it's all God's plan. Ito po ay para po sa kanyang ikinabuti, at ito po sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Mababasa po natin yun sa Genesis 45, 5c hanggang 8. Ngayon, tanong po sa atin, what situation are we facing in the family? Anong sitwasyon ang kinakaharap natin sa ating pamilya? Sa ating relasyon bilang kaibigan, sa mga samahan, organisasyon, o maging institusyon? Is this bring us to revenge? Yung mga hindi magandang nangyayari sa ating kinapapalooban, naghatid ba ito ng pagiganti sa pamagitan ng sakit na naranasan natin? Or we feel ready for a short, long term of settlement? Nakahanda ba tayo sa pagsasaayos nito? Or reconciliation, kagaya po ng ginawa po nila sa isa't isa. Romans 8:28 says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, ngayon ay doon naman tayo sa pangalawa na matututunan natin sa pamamagitan ng relation. Sa New Testament naman po tayo. Jesus breaks the barrier of connection for relation. So, paano natin ito makita? Sabi nga, pagkatapos na si Pedro ay nakalakad sa tubig, at doon ay natagpuan ni Jesus yung kanyang maliit na pananampalataya, subalit ito'y nag-turn to worship Jesus by the disciples as the truly Son of God. Matthew 14:33 na lang po, tingnan po niyo yun kung anong ginawa ng mga alagad. Again, Jesus continued His ministry in the presence of His disciples by healing and teaching and faith development that turned into a relation by breaking the barrier. Bakit ba nagkaroon ng breaking ng barrier? Because of the woman from Canaan begging for assistance with recognition and came with a loud voice shouting. So may pagkilala po itong Canaan woman. Siya po ay hindi Hudyo, pero siya may pagkilala kay Jesus. At siya nga po ay lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong. At kaya nga po sabi doon sa talatang yun, and Jesus ignored that woman. Hindi po siya pinansin sa kabila po ng kanyang pagsigaw-sigaw. And even His disciples, anong naging reaction ng disciples? Sinadjust pa nga po na pauwiin o paalisin. At sabi nga rito, by sending the woman away because she became a noise pollution to the public. Nag-iingay lang po siya. So, through that suggestion, the communication between the woman and Jesus start to build up. So, sa kabila ng pangyayaring yun, nagkaroon po ng bukas na pag-uusap si Jesus at ang babae. At ito po'y mababasa natin na sa 24 to 28. What a great faith so by Jesus to the Canaanite woman. Nakakita po ng kakaibang pananampalataya sa kabila po na ito ay hindi isang Hudyo. And by that faith breaks the barrier and receive belongingness that turns into a relation. So, nasira sapagkat ang kultura po ng Hudyo, hindi sila pwedeng makipag-usap sa sino mang hindi Hudyo, lalo na po ito'y isang babae, ay kabawal-bawalan po ito sa kanila.
This kind of situation happens also in the family. Nangyayari rin po ang mga ganitong bagay sa loob ng pamilya, sa loob ng relasyong magkaibigan, na mga samahan, organisasyon o maging institusyon. Diyan ho nakapaloob ang simbahan at saka po ang gobyerno, institution. We do not welcome all. Yan, mga kapatid. Yung kalaban, hindi tayo bukas. We do not welcome. We do not want addition and multiplication. Sa simbahan naman po, ayaw natin ng dagdag na kung minsan, ayaw pa natin magparami. Instead, division and subtraction na nangyayari. Yung tayo ho'y dumami at magpakarami, hindi po nangyayari dahil po sa mga hindi magagandang relasyon. Ano ang binubunga? Nahahati, nadidivide. At hindi lamang yung pag na-divide, yung iba naman po, dahil nakikitang gano'n ang nangyayari, sila po'y umaalis. Subtraction po. So, Jesus gives importance. The unconnected woman, wala pong connection ng babae, pero binigyan po siya ng halaga. And appreciated after. At pinuri po siya. So, what challenge us? Let us develop the spirit of relation. Palakasin po natin ang espiritu ng pagkikipagrelasyon by being a steward of it. Ang mabuting katiwala po tayo sa pamagitan ng mga relasyon. Tagabuo, hindi po tagawasak. God breaks through Jesus the Christ the spirit of ecumenism. Ito ho, makakakita po tayo ng spirit of ecumenism dito dahil hindi nga po kabilang ang babae pero ibinilang po ng ating Panginoong Jesus. We can say that even in diversity, there must be unity. Sa kabila po ng pagkakaiba, pwede pong makita ang pagkakaisa. A unity in diversity, in respect, not to break relation. Kaya po, a challenge for us, be a builder of relationship. Marami pong salamat. At ngayon naman po, atin pong isagawa ang ating pong kaugalian, ang magbigay, magbalik pa sa salamat sa pamagitan ng po ng pagkakaloob ng mga salapi. Ihanda po natin ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Manalangin. Aming Diyos, narito po ang aming mga handog na ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Ibinabalik po namin ito upang ang iyong templo ay may magamit sa mga pananagutan po. At naniniwala ako, O Diyos, na bawat binibigay namin, ibinabalik po ito na higit pa sa aming mga inaasahan. Marami pong salamat sa mga walang sawang nagbibigay at sa mga magbibigay pa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ihanda naman po natin ang ating mga sarili para po sa sama-samang panalanginan. Mga kapatid, tayo naman po ay nasa ikalawang linggo ng MECQ. At ito'y maglala sa August 18, kaya antabayanan natin sa 17 kung ano po ang ipapahayag ng ating pong kinauukulan. Ito ba i-extend o ibabalik na po tayo sa GCQ? But anyway, ano man ang maging kalagayan natin, meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan. At sa umaga nga pong ito, I encourage you to pray. Tayo po'y manalangin. At ipanalangin natin ang kalalagayan ng buong mundo. Ang buong sandaigdigan. Ang pamahalaan at ang mamamayan. At ang pagkain sa hapag, ang mga trabaho. Ilapit natin sa Diyos yan. Ang mga biktima po ng COVID-19 at mga ibang may karamdaman.
ang mga doktor, nurse, crew, and staff na dumadaing na po sila at nahihirapan. Abutin sila, tulungan ng ating Diyos. Ano ho? At gayon din ang ating sambahayan, ang ating mga pamilya, ang ating pangangailangan sa araw-araw, pagkain, trabaho, ang malayo tayo sa kapahamakan, at bigyan tayo ng kalakasan sa panahon ng kahinaan, at sa ating sambahayan na may mga karamdaman, ang pamilya natin, ang mahal natin sa buhay, idulog natin sa Diyos na sila'y abutin, pagalingin, palakasin. Ang mga mahal natin sa buhay na nasa ibayong dagat, kupkupin sila ng Diyos sa kabila ng pagkakalayo-layo natin. Hindi lamang nasa ibayong dagat, kundi mga nasa kabilang bayan, baryo, na hindi po natin kadalasan kasama, sila po'y ating ipanalangin. Idulog natin ito sa Diyos. Makiusap tayo sa Diyos. Huwag tayong magsawang manalangin. Tayo po ay dumulog at lumapit at manalangin sa ating Panginoon Diyos. O makapangyarihan Diyos, dinggin mo't pakinggan ang aming mga pakiusap. Abutin kami at tulungan. Kupkupin niyo po kami, o aming Diyos na makapangyarihan. Ito ang aming panalangin, pakiusap, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at atin pong awitin ang closing hymn na may pamagat po na help us accept each other. Pakinggan po natin at sabayan ang awit na ito. Help us accept each other as Christ accepted us. Teach us as sister, brother, each person to embrace. Be present, Lord, among us and bring us to believe we are ourselves accepted and meant to love and live. Teach us, oh Lord, your lessons as in our daily life we struggle to be human and search for hope and faith. Teach us to care for people, for all, not just for some, to love them as we find them or as they may become. Let your acceptance change us so that we may be moved in living situations to do the truth in love, to practice your acceptance until we know by heart the table of forgiveness and laughter's healing art. Lord, for today's encounters with all who are in need, who hunger for acceptance, for justice and for bread, we need new eyes for seeing, new hands for holding on. Renew us with your spirit, Lord, free us, make us one. Renew us with your spirit, Lord, free us, make us one. Tayo po ay makakaupo na at pakinggan po natin ang gawain ng ating simbahan. Ang patuloy na pag-anyaya sa ating lahat na bago po mag-almusal, mananghali at maghapunan, bago matulog at pagkagising, ang tayo po ay manalangin.
Ito po ay patuloy na panawagan sa isa't isa. Idulog natin sa Diyos ang kalalagayan ng ating bansa, ang kalalagayan ng ating pamilya. Gayon din ang ating pong gawain ng midweek service, ika-7 ng gabi, Miyerkules, at sa araw nga po ng Linggo, kagaya nito, ang ating pagsamba sa ika-10 ng umaga. At ang mga iba po nating gawain ay patuloy po nating antabayanan sa pamamagitan po ng ating Suba UMC group chat, gayon din ang Suba UMC page. Diyan po tayo naglalagay, nagbibigay ng mga announcement. So, ang patuloy din nating paalala, ang challenge sa atin na makaipon, makalikom ng halagang pambayad, sa pangarap na natin na lote sa kabila po ng sa gawing kanan ng ating simbahan. So, magtulong-tulong po tayo magsama-sama. At ito po yung hamon sa atin ngayon sa kabila po ng hirap ng buhay ngayon. At ito po yung mangyari, maganap sa tulong ng biyaya ng Diyos na ipaparaan po sa atin. Kaya samahan po natin ang panalangin. So bago tayo mag-iwahiwalay, mga kapatid, tanggapin po ninyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos na makapangyarihan at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Sumainyo at sumahating lahat, ito ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. See you soon.